Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 10 AM edition. PBBM, nanawagan na palakasin ang food reserve sa ASEAN Summit. Yan ang MBC TV Network News, ni Rose Babiera. Hinimok ni Pangulong Bongbong Marcos ang Association of Southeast Asian Nations Plus 3 o APT na mas palawakin ang food reserves bilang paghahanda sa banta ng krisis sa pagkain. Ayon sa 2024 World Risk Index na ibinahagi ng Pangulo sa ika-27 ASEAN Plus 3 Summit, kabilang ang Pilipinas sa mga bansa na nanganganib na makaranas ng mapaminsalang epekto ng climate change. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na malaki ang magiging epekto ng pagbabago ng klima sa agrikultura at akses sa pagkain sa Pilipinas. Kaya ikinatutuwa ng Pangulo ang pag-extend ng Tier 1 ng ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve o APT-ERR ng 3 pang taon mula 2024 hanggang 2027. Isang programa na sinusuportahan at itinataguyod ni PBBM simula pa noong unang APT Summit na kanyang dinaluhan. Sa pamamagitan ng APT-ERR, pinapalakas ang mga mekanismo na siyang nagpapasigla ng supply ng bigas at iba pang food reserves bilang tugon sa mga emergency, lalo ng banta sa seguridad ng pagkain sa rehiyon. Ang pag-extend ng Tier 1 ng programa ay makakatulong sa pagpapaigting ng food security sa bansa, bagay na matagal nang isinusulong ng Administrasyong Marcos. Kasabay nito, nakasuporta rin ng Pilipinas sa APT Leader Statement on Strengthening the Connectivity of Regional Supply Chain na layong pababain ng transportation costs, pabilisin ang pagtugon sa demand at pangasiwaan ang kalakalan habang mas pinaiigting ang kolaborasyon at inobasyon sa pagitan ng iba't ibang bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, DMW, siniguro ang tulong ng pamahalaan para sa mga OFW na umuwi mula sa Lebanon. Tiniyak ng Department of Migrant Workers na mabibigyan ng agarang pinansyal na tulong ang mga overseas Filipino workers na uuwi ng bansa mula sa Lebanon. Dumating kahapon ang 9 na OFW na voluntaryong nag-avail sa repatriation program ng pamahalaan. Bawat isa sa kanila ay nakatanggap ng tulong pinansyal na 75,000 pesos mula sa DMW Action Fund at karagdagan pang 75,000 pesos mula sa OWA. Bukod pa sa 20,000 livelihood assistance mula sa DSWD, at skills training vouchers mula sa TESDA. Sinabi ni DMW Secretary Hans Leo Capdac, na lahat ng kinakailangang suporta ng repatriates ay kanilang ipagkakaloob para sa kanilang produktibong reintegration. Mula October 2023, umabot na sa 442 na OFWs kasama ang 28 dependents ang nakauwi na sa bansa mula sa Lebanon, dahil sa lumalalang kaguluhan doon. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 10 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 11 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.